Sige, bye. Pagod, grabe ang init. Oh. Kahit na yung galaw mo, dahan-dahan lang. Papawisan ka pa rin eh. Ayan, nakakamiss na uli ang winter ah. So, doon sa nakarang mga vlog natin, may mga nagtatanong. Sabi nga nila, bakit daw dumating sa point na tumagal kami dito? Tapos, doon pala yung sistema. Kasi doon sa mga hindi po nakakaalam, balikan nyo na lang po yung ibang video natin. Kasi ang mahirap doon sa iba nagko-comment, isang video pa lang ang napanood. So, nung mga unang video natin way back 3 years ago, 2 years ago, magaganda pa yung mga napapanood ninyo. Kasi nga, siyempre tumatagal yung panahon, nagbabago yung sistema dahil sa mga pinagdadaan na yung problema. So, share ko sa inyo mamaya kung bakit dumating sa point na patagal ng patagal, parang papangit ng, para sa amin papangit ng papangit yun ang mga nangyayari. Dahil na rin sa, siguro, dahil na rin sa mga pinagdadaanan ng kumpanya. At saka para sa akin personal kong opinion to at even sa mga kasama ko, dahil doon sa mga maling desisyon na nangyayari, na hindi naman sila open makinig sa mga tao dahil nga tao lang kayo worker lang kayo, magtrabaho na lang kayo dyan. Pero sa mga nakikita ng mga tao, mali talaga yung mga desisyon. Kung bakit nung una para sa amin, nababanggit ko pa nga, okay na ako dito. Para sa akin, maganda na yung trabahong to, okay na tong kitang to. Kaya nga lang, habang tumatagal talaga tayo, may mga nare-realize tayo. Tapos sabi nga, dahil yung kita ko sa Pilipinas, hindi ko kayang kitain yung kinikita ko dito. Masasatisfied ka talaga, parang makukontento ka. Pero once na, parang ganito yan nasa loob tayo ng isang box. Pero habang tumatagal, pag unti-unti ka lumalabas doon sa loob ng box, nare-realize mo, yung nasa labas pala, ma-explore mo, mas marami pa palang mas higit at mas maganda, na parang gusto mong mag-upgrade na rin. Kasi base din doon sa mga nakakausap ko dito, talagang hindi maiwasang mapaisip ka na, okay nga pwede pala yun mas mataas yung rate mo, tapos bayad yung overtime, bayad yung holiday, tapos yung mga benefits mas maganda. Kasi kung ikaw nasanay sa kita sa Pilipinas, nakakarampot, pag naranasan mo yung mga trabahong ganito, na ang layo ng diferensya ng sahod, alam mo yung masasabi mo, kagaya yung mga nagko-comment na mga kababayan natin, sure, okay na sa akin yung trabahong yan. Pwede na sa akin yan, kayang-kaya ko na yan, okay na yan, kaysa magtiyaga ako sa sahod ko dito sa Pilipinas. So mga ganun yung mga nababanggit nila Kaya hindi maiwasan, pag may dumarating dito na kababayan natin, tapos nakakuha ng trabahong kagaya nitong trabaho namin, talagang makukontento na. So balikan lang natin yung mga unang video ko, kagaya nitong video to. That was 2 years ago. So yung unang dating namin dito, talagang masasabi ko okay na ako dito Even yung mga kasama ko, sabi nga nila, para lang tayo naglalaro. Kasi nung dumating po kami dito, 3 years ago na yung nakalipas, yung schedule namin is 2 shift lang. Ang milking namin is sa umaga lang at sa gabi lang. 7 o'clock ng umaga, 7 o'clock ng gabi. So tatapusin lang namin yon mga 4 to 5 hours lang. So matik na yun, meron tayong 10 hours a day. And then sa umaga, after naming mag-milking, meron kaming tinatawag na bunker or kinakailangan yung tumulong sa pagtatanggal ng cover ng mga pakain ng baka. Kasi yung nagpapakain ng baka, kinakailangan pang umakyat do sa taas, medyo gabundok yun. So kami yung nagtatanggal ng mga cover para kinabukasan, ang gagamitin na lang yung payloader, makukuha niya yung mga pagkain ng baka. So, after ng milking sa umaga, minsan tumutulong kami doon, 1 to 2 hours. So, extra oras po yun, bayad po yun.
Yun nga lang, hindi siya consider as overtime. Kumbaga, extra hours lang. So, instead na 5 hours sa umaga, 5 hours sa gabi, meron kaming 5 hours sa umaga, then plus 1 or 2 hours pa sa tanghali na additional. So, to make the story short, nakaka 12 hours kami sa isang araw. 2 shift lang po yun. So, ang ganda ng pasok. Imagine nyo, papasok kami ng umaga. Out kami ng minsan 10 or 11. Ang pasok pa namin alas 7 ng gabi. So nakakapunta pa kami minsan ng nakakapag Vancouver pa kami dati ni Naala, nagja-Jollibee pa kami. Minsan alam niyo yung pag-out mo na ganong oras, alas 10, alas 11 ng umaga. Nakakapagdala pa kami, nakakapag-grocery pa kami, nakakapagluto pa kami, nakakapagpahinga pa kami. May mga nagagawa pa tayo, nakakapaglinis pa ako ng sasakyan, nakakapagpintura pa ako, nakakapagbaklas pa ako ng sasakyan. So napaka-productive. Nakakapag-aral pa ako sa 'di ba, nag-take nga ako ng study ako, nag-study ako yung noon. 2 shift pa kami that time. Ang dami ko pang nagagawa nag-aaral ako. So, sobrang productive talaga nung mga panahong yun. Then ang isang bagay na napansin namin noon, lahat kami lumalaki. Tumataba kami, maganda yung tulog, masarap yung kain. Parang alam mo yung kahit everyday ka na lang magluto, hindi ka na kailangan mag-stock yung painit-painit. On the spot magluto ka. Talagang napakasarap ng mga panahong yon. Hanggang sa i-pass forward na natin, pagpasok na nitong 2024, ito na. Pagpasok ng 2024, marami na palang pinagdadaanan tong company namin na late na lang na-share sa amin. Actually, 1 taon na pala nilang iniinda yon. Yun nga yung nalubog siya ng utang na 75 million. And then makikita nyo naman sa YouTube yung mga news about this farm na nangyari nga mismanagement daw. Masyadong nag-upgrade kagad, bumili ng mga kung ano ng lupa diyan na nagbabayad ng property tax which is hindi naman napapakinabangan, hindi naman kumikita. So, ang nangyari nung time na yon, naghapit sila ng gatas. So, from 2 shift, ginawa kaming 3 shift. Tapos, ipinix yung oras namin. Dati, kapag may sobra sa oras namin, bayad. Ngayon, bahala na kayo. Kailangan matapos yung milking ng 4 na oras, pag lumagpas hindi bayad. So paano kapag nagka-trouble kami, may nadapang baka? So umabot kami ng 5-6 na oras, hindi na bayad yun. And then dahil 3 shift nga kami, 4 hours milking, 4 hours rest, 4 hours milking, 4 hours rest. So wala nang maayos sa tulog. Can you imagine yung 4 hours na yon, pag uwi mo yung 1 oras, kakain mo. Tapos magpapatunaw ka, kulang-kulang 1 oras ulit. Yung 2 oras mo natitira minsan, pahirapan panggawa ng tulog yun. Tapos 30 minutes before yung duty, kailangan na doon na kayo, magsiset up pa kayo. So, ang tulog namin dito, putol-putol na, 1 to 2 hours. Maya-maya, 1 to 2 hours ulit sa hapon. Sa tanghali, 1 to 2 hours. Sa gabi, 1 to 2 hours. So, the whole week, wala na kaming maayos sa tulog. Actually, yon? Ang unang sinabi sa amin is trial lang daw. Susubukan lang daw. Dahil nga, parang ang nangyari, ang laki ng utang nilang babayaran, kukunin na dapat ito ng bangko Dahil 75 million nga. So, nung time na yon 2024, sabi nga sa amin, tingnan daw kung 3 buwan kung kukunin na to ng bangko. Kaya nga lang, yung utang na ilipat from Scotiabank, na ilipat ng BMO, ng Bank of Montreal. So, nagpatuloy pa rin kami dito. So, parang sa pagkakalam namin, hawak na to ng bangko So, nangyari, yun nga, naghahapit sila ng gatas, 3 shift kami. Ang pangako ng unang meeting, yung 1,000 per ship na baka, gagawin lang daw 700. So, nakumbinsi naman kami. Sabi namin, sige, try natin. Kasi kung 700, hindi na ganun kapagod. Tsaka magagawa natin ng paraan na matapos. Kaya lang, parang umunti-unti, ginawa lang 900. Pero hindi na umabot siya ng 800 Unti-unti, 1,000 pa rin. Ibinalik pa rin sa 1,000. So, hindi nasunod yung 700 na usapan. Tapos, ang nangyari, yung 3 ship, na sinasabing trial lang daw, mga 3 months to 6 months, nagtuloy-tuloy na. So, nagreklamo kami kasi nagkakasakit na yung iba, hindi na nakakapasok ng tama sa oras. Minsan, start na ng milking, wala pa yung iba, hindi pa nakakapasok, gigisingin mo pa kasi tulog pa. Alam niyo yung talagang lahat, iba na yung pakiramdam, sumasama na yung pakiramdam. Hanggang sa ang nangyari, nung nagkaroon kami ng meeting, nagsabi kami na baka pwedeng gawin na lang kaming 2 shift or mag-hire ng isa pang tao. Ang gagawin, babawasin yung isa kong shift, babawasin yung isang shift ni Johans, tapos ibibigay doon sa isang tao. So mangyari, 2 shift ako, 2 shift siya,
yung bagong hired gagawin 2 shift every day. So ang ganda, 'di ba? Napakadali lang ng sagot do sa problema. 2 shift ako, 2 shift siya, yung binawa sa amin tig isang shift. Ba, yung isang umaga di ko papasukan, yung isang hapon hindi papasukan ni Johans, ibibigay do sa isang tao. Do ang schedule ng isang tao ay umaga hapon. So napakasimple, pero ayaw nilang kumuha ng tao. At ang nangyari, kami ang hinahapit. So ang nangyari, 3 shift pa rin kami the whole week, walang maayos sa tulog, walang maayos sa kain. Nung time na yon, pinagbigyan naman kami. Kaya lang yung iba, ayaw. Ayaw nilang bumalik sa 2 shift. Ang reason nila kasi, pag 2 shift sila, wala daw silang kikitain. Kasi kung 2 shift sila, magiging from 4 hours, 4 hours, 4 hours, 12 hours, magiging 4 hours, 4 hours, 8 hours na lang sila everyday. So hindi ko naman sila masisisi kasi nga, nandito na yung family nila. Kinuha nila yung family nila kahit na wala pa silang apply ng PR. So yung 120 na accommodation, naging 1,600, 1,700 na yung renta nila. So kailangan talaga nila na maka 12 hours sila para may pambayad sila ng renta. Yun ang problema. Kinuha nila yung family nila, wala pa silang apply ng PR, tapos yung renta nila from 120 jump ng 1,700. So hindi na sila nakaalis do sa 3 shift. Kumbaga parang anong nangyari, kami na lang yung ginawa ni Johans na ginawang 2 shift. So okay na yon. Parang anong nangyari, in-alternate, pasok ako ng umaga at gabi, si Johans pasok ng hapon at gabi. Then the next day, ako naman yung hapon-gabi, si Johans naman yung umaga-gabi. So may pahinga. So okay na kami doon. Hindi man ganun kalakihan yung sahod. Hindi naman ganun kapagod at nakakakain ng ayos at nakakatulog ng ayos. So anong nangyari, yung iba, inayaan na lang na 3 shift. Parang sabi nga nung iba, inaabuso ka na, pinayagan mo na lang na inaabuso ka. Dahil nga wala ka choice, kailangan mo ng pera. Nag-alisan pa yung ibang worker, nag-alisan. So, wala silang choice, ibinalik kami sa 3 shift. So, kami naman hindi din makapalag. Lahat kami ginawa ng 3 shift. So, dahil kaya nga hindi kami makapalag, noong time na yun, may apply kami ng permanent residency. Si Johans lumabas na, yung akin is still waiting pa rin. Kasi nauna naman talaga siya sa akin ng 2 months. So, still waiting pa rin. So, lahat kami dito 3 shift na. Hindi na nabago yung 3 shift. Tapos, hindi ko na ma-open sa inyo yung ibang pagbabago Napakaraming pagbabago, hindi ko na sabihin sa inyo at medyo personal na. Mga bagay na para sa amin hindi kami pabor doon sa mga pagbabago, which is hindi naman sila tumatanggap ng mga advice or personal na opinion dahil di consider as worker ka lang dito parang ganon. So inaya na lang namin. Pero kung tatanungin ko yung mga matatagal na dito, kung sa tingin nyo ba, worth it pa yung ginagawa natin? I mean, makakabawi pa ba tong farm na to kahit nahapitin nila yung dami ng gatas, tapos yung tao ganyan yung sistema. Sabi nga nila hindi na, yan lang yung pinagkukunan nila tapos ganun kalaki 75 million, parang wala na, parang parang nag-ooperate na lang to para magbayad ng utang, nag-ooperate na lang para magbayad ng utang. So pumangit na talaga siya ng pumangit. And then yun nga, ang nangyari pa, pinagkatiwala ni Amo yung pag-handle ng tao dun sa kay Moko nga. So yung ibang tao hindi tumatagal. Kaya nangyayari, yung iba 1 day lang, 2 days lang, 1 week lang, 2 weeks lang. Kaya yung mga nagtatanong, bakit kami tumagal dito? Kasi nung una po, okay pa talaga dito, as in okay pa. Talagang masasabi namin na para kaming nasa comfort zone na. Kaya lang dahil nga syempre tumatagal tayo. May mga kaibigan tayo nung nag-o-offer dyan na, lipat ka sa amin. Dito, 25 per hour, 26 per hour, 24 per hour, bayad ang holiday, bayad ang overtime, merong RRSP, merong holiday with pay, merong yung mga sick leave, ganan, etc. May dental, may eye care, sabi ko, ayos kaya kumbaga pag nakakalabas ka na talaga dito, unti-unti mo marirealize na hindi worth it pala. Yun nga lang, dahil nga nag-start tayo dito, at masasabi ko naman na malaking naitulong din sa akin itong company to. Kaya nga lang, dahil nga may mga paglabag at pag-aabuso na, sabi ko nga, antay-antay lang, tsaga-tsaga lang. Kaya lang ibang followers natin hindi makaintindi. Bakit ka ba nagtsatsaga dyan? Ganan-ganan. Bakit pangungunahan nyo po ako sa desisyon ko? Alam ko po yung tamang panahon kung kailan ka aalis. Hindi ka kailangan magmadali. Tsaka unang-una, ako yung nakakaalam ng sitwasyon. Dahil sa akin lang naman, just do your job, get paid, go home. Wala naman, kumbaga, naaawa lang ako doon sa mga bago.
dahil ganun nga yung sinasapit nila. Pero kung sa amin lang, wala lang, kayang-kaya na namin laruin dito. Sa totoo lang, kung ako lang, okay na ako dito, kaya ko na laruin tong sistema, kaya ko nang gawin yung trabaho. Yung pangit lang talaga sa akin yung schedule at saka yung mga benefits. Kaya sabi ko, antay-antay lang tayo, tsaga-tsaga lang tayo. Huwag po kayo masyadong atat. Sa totoo lang, yung ibang followers natin, mas atat pa eh. Sabi nga no iba, ganito, ganan. Buti po kayo. Wala kayo sa sitwasyon na ganito. Pasalamat na lang po kayo. Kumbaga, kaya ko lang na-share ito kasi may mga followers tayo na nagtatanong, ba't tumagal kayo ng ganyan kung ganyan pala yung sistema? So, para po sa kaalaman ninyo, hindi po ganun dati. Dati talagang relax pa, maayos pa. So, lately na lang nagkaganon. So, in-update ko lang kayo dahil marami ako nababasang comment. Sabi nga nila, na bakit tumagal pa daw kami ng ganito katagal kung ganun pala yung sistema. Hindi po ganito noon. Noon, napakaayos, maganda, okay yung sistema. Yun lang talaga. Even noon, hindi bayad yung holiday, hindi bayad yung mga overtime namin. Kaya nagtyaga kami dito dahil nga doon sa pathway to PR yung agri-food pilot. Which is, ano naman tayo, malapit na, dulo na tayo. At saka nag-lodge na rin ako ng another application. Sabi ko nga dito na sila magantay kasi nga ang bagal ngayon. Hindi lang naman ako, even yung mga ibang kasabayan natin at mga nauna sa akin still waiting pa rin. Marami tayong same ika nga, we are on the same boat. Hindi tayo nag-iisa marami. Kaya hindi ako nangangamba na parang ako lang yung nasa ganong sitwasyon. Napakarami po namin. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. Sinagot ko lang yung mga comment na nababasa ko dahil ang daming nagtatanong, bakit kayo nagtsatsaga diyan kung ganyan pala yung sistema? So, sa ngayon, wala na po talaga nagtsatsaga. Walang tumatagal. At even yung nakaraang vlog na ginawa ko nga, yung sinabi ko nga sa inyo, na isang araw lang, pinauwi na, tapos nalaman niya yung sistema. So, gagawin ko ng vlog yun, i-explain ko sa inyo kung bakit si Kabayan naghakot ng linggo, natulog lang dito, then kinabukasan, first duty, pinauwi. So, explain ko sa inyo yan sa susunod natin vlog. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.